Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong post ng 1PH. Pahayag ito ng former Finance Secretary panahon ni Pangulong Fidel V. Ramos. To, former Finance Chief Ramon del Rosario Jr. said, "It is strange o kakaiba for President Marcos to utter his now famous, 'Mahiya naman kayo!' remarks in front of lawmakers when he should have known the budget anomalies to begin with. He should have been aware of what was going on with it," sabi ni Del Rosario, co-convenor of Roundtable for Inclusive Development, told Long Conversation Thought Leaders. Money Talks. Okay. So ito pa yung dagdag niyang komento. "Even when the President said, 'Mahiya naman kayo,' that's a little strange for him because it was his budget to start with." Itong presidente natin, ito yung example ng leader na hindi siya nakakaintindi ng principle ng command responsibility. Magbasa muna tayo sa mga people who reacted. Sandali So dito, 5,900 people who reacted, 3,900 nag-like. Alam ko, nag-like sila sa pahayag ng former Finance Secretary. 1,800 tawa. Sinong tinatawanan? Of course, si PBBM. 115 love. Love nila. Gusto nila ang pahayag ng dating Finance Secretary. Okay. Speaking of panahon ni FBR, in fairness sa kanya, no, ang hindi lang magandang ginawa ni FBR noon yung benta siya ng benta ng mga ari-arian ng Pilipinas. But in fairness, yung economy natin na bumulusok panahon ng Cory administration na kayang naipataas ni FBR. Kaya the fact na Finance Secretary itong Ramon del Rosario panahon ni FBR, magaling. Tinignan ko ang kanyang background, Wikipedia, yung Harvard graduate ito. Okay? So, magbasa tayo sa mga comments. Ludwig Gomez, sabi niya, "This is the best comment a former government official made and it makes a lot of sense." Anthony Amarille, "Tama. Command responsibility must be upheld at all times. All department secretaries serve as alter egos of the president. Since anomalies have slipped through the budget for 3 consecutive years, it's only right that he be held accountable first." Ito na sinasabi ko ng Pangulo. Wala siyang ka-idea ano ang command responsibility. Tingin niya sarili niya, malinis ako. Huwag niyo akong isama dyan. Sila lang corrupt. Kaya sabi niya, kayo, mahiya naman kayo. Ako, wala akong pakialam dyan. Grabe. Ito pa, may comment dito. Ito. Sana yun? Yun! Apple Oy, sabi. "True. He stated, and I quote," ito yung speech niya among lawyers ata ito, "I have read all 4,057 pages of the 2025 General Appropriations Act, where he argued that he reviewed and analyzed the whole document, including vetoing parts, and that he could not find any blank items at the 20th National Convention of Lawyers in Cebu City." Pinagmamayabang niya yun. AJ Alazem, when he said he has read all the pages of 2025 GAB, tapos biglang, "Mahiya naman kayo!" sa kanyang sona, bangag nga.
Amber Mojica, just like when the flood control projects, pinagyabang niya sa SONA, palakpakan pa ng mga congressmen. Tapos, kalikasan na ang gumawa ng paraan para lumabas ang totoo na palpak at kinurakot. Tapos, sasabihan siya ang nagsimula ng investigasyon at wala siyang alam sa nangyayaring korupsyon. Sabi, bakit tayo nagkaganito? I was so shocked. Tapos maiyak-ayak pa daw siya. Kawawa naman ang Pilipino. I'm sorry to say this. Siguro, from his heart, gusto niya to serve well, but ano lang talaga, hindi siya makarelate sa kahirapan ng mga Pilipino. Tignan mo na lang, oh. Sunod-sunod ang mga lindol. Magbisita siya doon. Wala siyang dala-dala, kundi visit lang. Wala man lang. Kung ako kasi ang magbisita, ako ang commander, ako ang leader, may sakuna doon, dapat may dala na ako. Sa kanya, wala. Later on na lang daw. Nangangailangan na. Iba talaga ang kanyang leadership style. Anyway, inaamin naman niya yan na ganyan na talaga daw siya. Tinanong siya ni Kato Nying sa isang podcast interview. Masyado daw kayong mabait wala akong magagawa. Hindi ko na mababago ang sarili ko. Mabait talaga ako. Ano ba? Naiinggit nga ako sa aking mga kaibigang CEO sa mga corporate world. Isang salita lang nila, sumusunod ng kanilang mga nasasakupan. Ako, presidente ako, I had to beg, I had to explain to government employees. Ano ka? Presidente ka, tapos ganyan. Talagang malaking kaibahan yung leader style ng Pangulo. Yung sobra siyang mabait. Hindi maganda. Well, ordinaryong tao ka, okay yan yung mabait. Why not? Kailan kung presidente ka ng 116 o 120 million Pilipinos, sobra kang bait, talagang aabusuhin ka ng mga nasa paligid mo. Kaya nga tama yung advice ni Senator Lacson. Ang presidente, kailangan niya ng isang bastonero. Kasi nga, ang presidente, masyadong mabait. Inaabuso siya ng kanyang mga nakapalibot. Kaya ito, nagka-ganito na tayo. So, salamat, former Finance Secretary Ramon Del Rosario. Tama po kayo. Hindi niya pwedeng sabihin, mahiya naman kayo. Dapat kasama siya doon. Mahiya din ako. Di ba? Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito, pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng livelihood assistance sa kanila. Nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee. Panoorin nyo ang video na ito. Na anak ko diri sa among area, sa among tanom nga kape. So mag-abuno karon mo na ni ang itsura sa among kape nga tulo na kabulan. So among giabunuhan. So naanay mga sanga So tambok yun ang among kape. Gawas nga hinlo, ginabunuhan pag yun og among gina-sprayhan. Tagas na gid ang among kape. Naanay mga sanga-sanga. Og karon maupod ni ang duha na kabulan nga ikaduha na mo nga tanom nga kape. So maayo gihapon ang tubo sa duha na kabulan nga ikaduha na mo nga tanom nga kape. Naanay mga sanga Og karon human sa pag-abono mag-spray na pod mi sa among kape.
benta sa kape. Maayo naman